Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Isang mapagpalang araw po sa inyo mga kabarangay. Ito po ang inyong lingkod SK Mai Salazar para sa isa na namang talakayan. At ngayong nag-umpisa na ang campaign period, may mga bagong last-minute rules na naman. Pag-uusapan po natin yan sa ating episode ngayong araw kasama ang ating pambansang kagawad Butch Serrano. Maraming salamat SK Mai at isang maulan na first day of campaign para po sa inyo. Parang napakabilis SK ng panahon sapagkat pinag-uusapan lang natin qualifications. Ngayon nandito na tayo, malapit na tayo sa finish line. At lahat po ng mga bagong rules pag-uusapan dito lang Sa barangay tayo. So kagawad, ito na po talaga yung pinaka-importanteng linggo bago po yung ating eleksyon para sa mga kandidato po natin. Yes, akalain mo noon karamihan sa ating mga nanonood nag-iisip lang na tatakbo. Opo. And marami sa kanila ang nagsabi na na-inspire kami at marami kami natutunan sa inyong programa kaya kami tumatakbo ngayon. Kami naman, na-inspire din kami pagka sinasabihan nyo kami na kayo ay papasok sa pagiging lingkod bayan dahil sa show na are. Kaya I'm sure masayang-masaya si Yusek Martin din kung saan man siya. At proud tayo. Alam nyo, manalo matalo, nakapag-participate kayo sa ganitong klaseng mga tradisyon sa politika, magiging proud din kayo sa sarili nyo. Believe me, manalo matalo kayo, may mararamdaman kayong iba pagkatapos ng eleksyon. Yes po, totoo po yan kagawad. At malapit na po tayo sa ating finish line para po sa ating elections. At malapit na rin po nating i-welcome ang mga bagong maglilingkod sa ating mga kabaranggayan. Correct. At speaking of welcome, welcome lang natin kay Kags Maring ngayon. Hindi po may iwasan ni Kags Marina. Nandun po siya sa barangay niya at nag-iikot sapagkat last term na ng Lingkod Bayan, nagpapasalamat naman siya. At meron tinutulungan din yung kanyang mga kapitan. Understandable. Kinakamusta po kayo ni Kags Marina? Yes po. At kagawad, punta na po tayo sa ating BSKE News dahil medyo marami po tayong kailangan pag-usapan. Ayon po kay COMELEC Chairman George Garcia, yung may mga show cause order or may pending disqualification case daw po at hindi pa tapos o hindi pa nasasagot, hindi raw po papayagan mag-assume ng office kahit sila ay manalo. Ano po masasabi ninyo dito, Kags? Yes, yung mga marami na raw pinakitaan ng show cause order, electioneering, violation, premature campaigning, at saka syempre lalo na pagka may mga nasumbong sila na mali daw yung mga sa mga tarpaulin, hindi sumunod sa sizes, at kung ano-ano pa, like especially vote buying and vote selling. Kahit na manalo daw po kayo, dahil nga halimbawa hindi naging satisfactory ang inyong pagsagot diyan po sa show cause order or nalaman ng COMELEC talaga na there is probable cause na talagang tuluyan kayo na i-disqualify, wala hong lusot. Kahit nakaupo na kayo, ipapadisqualify pa rin kayo ng COMELEC. Abangan natin yan kasi mahilig sila magsalita ng mga ganong klaseng pananalita. Wala pa naman ako nababalitaan talaga kahit noon pa nung sinasabi nila na nakasuhan at naparusahan. Sana isa lang. Sir COMELEC Chairman, yun lang naman lagi sinasabi ko isa lang na ehemplo ang gawin mo, matatakot ng taong bayan. Pero yung mga ganyan salita, panindigan natin. Opo, tignan po natin, Kags, kung ano po magiging update po dyan pagdating po at pagkatapos po ng ating eleksyon. Ito naman po, Kags, ito pong October 16 lang po, ilang araw bago po ang ating start ng campaign period. Lumabas po mula sa Deputy Executive Director for Operations ng COMELEC, meron po daw tayong mga bagong new rules and regulations pagdating po sa ating campaign period. At iisa-isahin po nga natin yan ngayon. Unahin na po natin ang tungkol po sa ating mga posters, billboards at tarpaulins. Ang pinagbabawal po o prohibited ay ang mga oversized posters, billboards, tarpaulins, and the size must not exceed 2 by 3 feet. Posters that are not stand-alone having the minimum size of 2 by 3 feet and put together or side to side to form a collage poster exceeding 2 by 3 feet. Bawal po yan.
single letters of names having a maximum size or less than 2 by 3 feet and put together to form a size exceeding 2 by 3 feet. Hindi rin po pwede yan. Posters or tarpaulins with photo or slate of the whole slate exceeding 2 by 3 feet. Inappropriate election campaign or propaganda na may nilalaman pong mga may gender sensitivity, obscene, discriminatory, or violation of VAUSI, pinagbabawal po yan. Unahin po muna natin ang comments po ninyo dito, Kags, itong mga nauna. Ay, thank you very much. Alam mo, una ko lang comment kasi dapat matagal yun nga ang reaction ng mga nangangampanya, mga kandidato ngayon. Dapat matagal nang naisip ng COMELEC ito dahil nakapag-prepare na ang mga kandidato. Ngayon, hindi raw pwede pag walang donated by. So ngayon, ang advice natin sa mga tarpaulins po ninyo, pag walang donated by, paid by na nakalagay, of course, with the name ng mismo po nagbigay, i-pentel pen nyo na lang po. Kasi yun nga late na magbigay ng instructions ang COMELEC tapos napaka-stricto pa. Una sa lahat dyan, yung oversized posters. Isa na lang ang size na pwede nating masabing malinaw na instructions ng COMELEC. Yes. 2 by 3. Pwede po yan stand-alone, meaning solo. Or pwede po yan na 2 by 3 group picture or yung team ninyo nandyan. Wag na wag lalampas ng 2 by 3. Yan po ang pagkakaintindi. Ano nangyari dun sa 3 by 8? O yung 4 by 8 last time na sinasabi nila. Wala tayong nakita dun sa last minute instructions ng COMELEC. So wag na natin patulan kasi mahirap na dahil magkakaroon ng Operation Baklas simula October 20. Ito na. Simula October 20 hanggang 26 ba o 27. Anyway, gagawin nilang araw-araw. Pagka hindi appropriate yung size, hindi tama ang size, at magkakadikit, ginawa ninyong collage para kayong team, babaklasin ng COMELEC. Nakakatawa dito, SK May. Doon sa designated areas, maliit lang naman yan, yung designated areas. So talaga magkakadikit-dikit yung mga magkaka-teammates. Itatanggal ninyo pa o kaya madidisqualify pa. Kayo naman na nag-set niyan. Ito ang sinasabi ko matagal na mga kabarangay. Ang COMELEC officers, pati yung commissioner, and led by the chairman himself, to me, they are very, very unqualified. Alam niyo bakit? Kasi hindi naman sila naging kandidato Hindi nila naiintindihan yung pinagdadaanan ng kandidato at hindi lang naiintindihan kung paano mandugas ang kandidato, especially sa vote buying, kaya wala silang mahuli all these years. Dapat, matagal ko na sinasabi sa COMELEC, nung nag-attend po tayo, kami ng SK Mayan, sa barangay tayo doon, sa huli nilang pa-meeting sa COMELEC, na dapat nag-hire sila ng mga consultant, ng mga datihan ng mga kandidato. Nang natatanong nila kung paano ba yung diskarte ng mga kandidato nakakalusot. Especially sa vote buying. For your information, Mr. Chairman, tapos na ang vote buying. Tapos na, nagkabigayan na. Hindi ko alam kung paano ka makakahuli. So, pero anyway, I don't want to be negative kasi first day ng ating kampanya. Kaya meron pang mga babasahin si SK May tungkol sa mga bagong rulings ng Commission on Elections. Yes po, Kags Butch. Maraming salamat po. At ihabol ko lang po bago po tayo pumunta sa pangangampanya po mismo. Nabanggit na po kanina ni Kags Butch na kailangan po ang ating mga posters, billboards at tarpaulins, meron pong words na either donated by or paid by or printed free of charge. Ayan po, pagdating naman po sa pangangampanya, campaigning in groups and posting campaign propaganda is allowed as long as the poster is in accordance with the size requirements. Campaigning on TV or cable, radio, newspaper, or internet or social media is also allowed, subject to authorized budget limitations. Pagdating po sa pagbibigay ng mga merchandise like t-shirts, ballers, bags, sun visors, hats, caps, and other of value is strictly prohibited. Bawal po, including giving of food and drinks during and after the meeting or campaign sortie. The candidate and 5 of his or her campaign staff may wear t-shirts with the candidate's picture during the campaign. Distribution of AICS or any financial assistance is prohibited. Bawal po, except basic services like medical, burial, etc. Yan. Thank you very much, SK May.
Alam nyo, yan yung iba dyan self-explanatory na. Tapos, doon po sa FB page namin, kami po ay nag-research at saka kumausap ng mga batikan na election officers, COMELEC officers, at binigay namin yung Tagalog explanation po niyan sa abot po ng aming makakaya na wala namang COMELEC na nagsabing mali ang sinabi namin. Kaya po, pwede nyo hong i-research sa aming FB page yung iba po dyan. Dalawa naman ang importante dyan yung campaigning in groups. Dati kasi, dati daw non-partisan. So, hindi raw pwedeng groups. Pero it rounds counter kasi ngayon pinapayagan na ng COMELEC na pwede kayo magsama-sama team. Pero at the same time, sabihin na lang non-partisan ng barangay. And at the same time, sabihin na lang hindi kayo pwedeng dikit ng posters. Dahil bawal yun. Pero, pwede kayong dikit-dikit mga kampanya. So, ang labo pa, no? Hindi pa nila na-perfect. Ayoko namang sabihin na mali. Pero, pinay-perfect pa siguro ng COMELEC. Sa next election, dapat hindi na dapat ganyan. Pero partisan yung next election kaya okay lang din ang group So, dito lang talaga nag-i-stricto sa barangay. Ano po? So, yung campaigning in groups, sinasabi din pwede nang magsuot ng t-shirt. Dati kandidato lang. Ngayon, nagbago isip. 5 na. SK. 5 sa staff. 5 sa staff na sasama. Ako, ito ang kaya ko sinabi kaninang hindi kasi kandidato ang mga officials natin na nagsaset ng rules nito. Kaya hindi na naiintindihan ng pinagdadaanan ng mga kandidato. Alam nyo kung ano mangyayari, COMELEC Chair? Hindi ka mapipigilan, 10 o 30 ang sasama sa akin. Sabi nyo, groups, pwede na ako sama ng mga supporters ko. Hindi lang 5 ang supporters ko. Sabihin na natin 10 o 15. Magbibigay ako 5 t-shirt lang. Pagbigay ko dun sa 5, magtatampuhan na yung 10. O 20, magtatampuhan na. Uuwi na yung mga yan. O kaya secretly, hindi na ako iboboto. Ganon ang politika sa Pilipinas. Masyadong sensitive ang ating mga supporters tsaka mga voters. Sensitive rin ang mga kandidato. Especially, lahat gusto namin pagbigyan. Sana tinuloy nyo na lang na wala na talagang bibigyan. Pero wala, nagcapitulate kayo Mr. Chairman, nagcapitulate ka. You gave in to pressure. When you don't really understand kung ano talaga ang pinagdadaanan ng mga kandidato, yung dynamics namin, yung interplay between politics, mawawalan kami ng boto niyan. Pero sige, di maraming salamat. 5 sa amin, 5 sa mga supporters, makakapagsuot. Pero ito ang pinakamasakit. Yung giving of food and drinks. Opo. Sasama sa amin, pero hindi kami pwede magpakain. Ang tradisyon ng Pilipino, for your information, Chairman George Garcia, kahit na imbitahin mo yan maglakad, nasa bahay, pagkakapihin mo yan at pakakainin mo, yan ang unang-unang sinasabi natin, mga Pilipino, kumain ka na ba? Ito pa kayang sasamahan ka maglakad, tapos hindi mo pakakainin. Well, of course, ang sasabihin mo, anything of value. Di ba pwede? Ba't kung pinayagan yung t-shirts? You capitulated over an item that is, hindi wala naman sana dapat na kwenta. Pero ito, may kwenta to, yung food, pakainin man lang natin. Out of tradition. Filipino culture at pagiging magandang loob natin sa kapwa natin na tumulong sa atin. Ano ba naman yung painumin man lang tubig, pag biskwit. Pero pag na-picture lang kami ng mga kalaban, madidisqualify kami. Sa asal na kagandahang loob ng Pilipino, hindi sila pwedeng magmando ng eleksyon. Kasi kung gusto na ninyo, i-zero nyo na lahat. Zero, wala na lahat. Wala na tayong kampanya. Mag-a-announce na lang tayo designated area. And then, kayo, COMELEC, ang gagastos ng rally, papuntahin nyo lahat kami mga kandidato doon. Meron kami mga konting uniform namin, magsasalita kami, and then tapos na. Wala tayong gastos. Mas maganda. Hindi kagaya nito na papatse-patse and then iba-iba ng hanash. Pagka dumating yung araw na malapit na hindi natin alam kung susunod na mga araw mag-iiba na naman. Ayun lang naman, SK Mai. Hindi tayo galit. I'm sure the COMELEC is doing whatever it can sa kanilang pag-iisip. Pero sabi ko nga kulang because hindi kayo naging kandidato. You should have hired former candidates or former office holders na marunong sa kampanya at maduduga sa kampanya para maturuan kayo kung paano ang magandang diskarte.
Speaking of gastos nga po, Kags Butch, idadagdag ko lang din po dun sa mga sinabi po ninyo. Isa po dun sa mga pinakamarami po nating natanggap na tanong at mga comments nung pong nagsimula tayong mag-discuss ng mga prohibitions at bagong rules and regulations ng COMELEC ay paano naman nga, di ba po, yung merchandise po sa barangay, nakasanayan na po yan ng ating mga kabarangay. At lagi po nilang tinatanong, paano po yung mga nakapagpagawa na? Paano po kung sa campaign period po ba, pwede na po ba ipamigay itong mga to? At nung una po, ay ang sabi po ng COMELEC, as long as nasa campaign period po, ay maaari po itong gawin. Pero ngayon naman po, sa bagong rules na binigay po nila, lilinawin lang po namin, sa COMELEC po ito galing at hindi na po ito maaaring ipamigay sa mga campaign supporters, sa ating mga rallies. Kaya, Even after ng election? Yes, even after the election. Kaya po mga kabarangay, wala po tayong magagawa kahit po meron na po tayong mga napagawa. Sundin na lang po siguro natin ang rules ng COMELEC para po hindi po tayo magkaroon ng problema. Ang huling masasabi ko dyan, SK, lesson yan na okay naman yung ginagawa ng COMELEC. Ang problema lang pabago-bago. Tsaka wala silang conviction talaga. Nagkakapitulate bandong huli. Kaya nagugulo ng mga tao. Capitulate means nagsusurrender sila sa mga sinasabi ng mga tao mali yung ginagawa ninyo. Pero dapat okay na, no? Pabago-bago ng isip. Ang dami hanash. So, for next election, dapat talaga planchado na yan. Maintindihan natin hindi pa planchado ngayon. For the next election, dapat po planchado na yan. Wala nang gastusan talaga. And then yung kampanya natin, a few tarpaulins sa designated areas. And then, magsasalita na lang bawat kandidato ng 1 o 2 beses sa campaign period. At yung, dapat nga, wala nang election period Pagka-file ng COC, bukas, kampanya na. And then, magbigay na ng mga flyers, mga ilang araw. And then yun na, magsasalita na. And then tapos, election na. Para wala na yung mga gastos na ganyan. Tanggalin na yung mga election period, gastos lang yan, tsaka pinagkakakitaan lang yan ng mga ibang government agencies, tsaka ng mga ibang tao. Tama na yan. So, mas madali yung election kung gano'n, hindi pa mas wala pang expectations tayong lahat. Opo. At least, yung mga tao siguro makikinig na, tingnan nyo yung qualifications ng mga kandidato. Yes po. Maraming salamat po, Kagawad. At mga kabarangay, sana po we are trying our very best na malinawan po tayong lahat pagdating po sa mga bagong pinapalabas na rules and regulations ng COMELEC. Kaya sana po ay marami po kayo natutunan sa ating segment na ito. Sa ating pong pagbabalik, uusapang politika naman po tayo. Ano po ang mabibigay na tips para mas maayos ang kampanya po ninyo? Dito po lahat yan sa Barangay tayo. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo.